Yun, so doon guys sa mga hindi pa nakaka-join ng ating Telegram GC, please join our GC. Watching from Cebu. Good evening, Sir Eric. Eto, yung Telegram GC po natin. Kapag hindi po nag-work yung link sa itaas, try to click the link na nasa ibaba. Okay? From Cebu, okay. Welcome, welcome. Yon, nasa loob na si Lino Coombs, si Chris, John, Mela Ramos, Bay. Guys, please type batch 16. Once nasa loob na kayo ng GC, type batch 16. Yon, si Zen, si John, si Mela. Alright, si Darwin, Paulo, Chris, Iris, Anika, Churia, Maricel, si Miss Lynn, Ma'am Pepay, Leslie, batch 16. Yon, dumadami tayo. Lahat nung wala pa, pasok lang. Si Leslie, nandito na. Si Uncle Dumbo, Sales Coordinator. If you can just change your names, guys, para at least na madali ko kayong ma-identify sa GC natin. Okay, si Ronilda, nandito na, batch 16. Type Ronilda, batch 16. Yan. Katarina, My Love. Si My Love, na talaga, batch 16. May puso pa. Si Bay, si Joseph, Aaron Angeles. Yan, si Enan, Sir Eric. Pasok lang kayo, guys. 470200F. Baka pwede mong palitan yung name mo. No, para at least hindi mo kang robot. Si Lord, si Rose Ann, si Ronilda, nandito, batch 16. Yon. Hindi nyo pwedeng i-click sa sa PC. Joanne Onda, Mark Anthony Mayo, Matthew Makepeace, wag po dito sa Zoom. Sa Telegram link po ninyo i-type yung batch 16. May sinend po akong Telegram link sa itaas. If you guys hindi nyo pa nakikita, isi-send ko po ulit. Copy link. Dito kayo papasok. And then, kapag hindi nag-work yung link sa itaas, try nyo yung link sa ibaba. Okay? Doon po kayo magta-type ng batch 16 sa Telegram, wag po dito sa Zoom. Pwede po ba later pumasok sa Telegram? For some reason, I don't have my phone. Just copy, Sir Larry. Copy nyo yung link na nandoon sa Zoom para mamaya you can just go back to that link later on. Ilang hours po ang session natin today? At least 1 hour per session. Okay? Si Annabelle, si Florence, nandito na. Cedric Lee, batch 16, Louis Glino, Sid, MLM. Guys, I would appreciate if you could just change your names para hindi mo kang robot at hindi kayo at para totoong tao po yung kausap ko dito. Baka mamaya robot na yung kausap ko doon sa GC po natin. Si Ma'am Noemi De Villa, good evening. Pasok na sa Telegram link. Again, guys, doon po kayo sa Telegram magta-type ng batch 16, hindi po dito sa Zoom link. Okay? Nagkakalinawan po tayo. Okay? Ayun. So, we are going to officially start our live training session. Welcome to day 1 of the 5-day Facebook Ads Challenge. Welcome kay Pegasileo, Brave Garcia, Sir Sid, Sir Eric, Marife, Sir Fernan, Cedric, Edgar Baguhin, Paulo, madami na kayo. Ang dami nyo nang nandito. So 66 na tayo and then let's wait for others to come. But we are going to start right away with or without them. This will be recorded and
lahat po ng recordings ay doon po sa inyong dashboard ninyo ma-access yung recordings. Okay? So I'm just gonna share my screen. Okay? Share my screen. So guys, dito nyo makikita yung recordings later on. Just head over to digitalhomey.net. Okay, type nyo lang yung website ko and then click online courses. All right, and then head over to the 5-day Facebook Ads Challenge. Ngayon, hahanapan po kayo ng payment dyan, yung mga hindi pa nakakapasok. Hahanapan kayo ng payment. Ang gagamitin nyo pong promo code ay nandito po sa tawag dito, sa chat box. Use this promo code para hindi na kayo magbayad ulit. Promo code nasa chat box. Ayan. Alright, tapos kapag nag-login na po kayo, makikita nyo na po dito yung ating course outline. Day 1, nandito yung mga previous batches, pwede nyo mapanood. Okay, yung mga previous batches nandiyan sa day 1, day 2. Alright, so same topic, different batches. Day 3, day 4, and day 5. Okay, so lahat po yun nandito sa inyong dashboard. Okay, so yes, recorded po, Sir Eric. Okay, any questions? Wait lang. Nandito na rin sa loob si Kim Brad saka Ma'am Lizette. Alright, welcome guys dito sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Okay, and I'm just gonna head over to the presentation. Okay, first of all guys, welcome doon sa GC natin. Please do not send me a direct message. Okay, I would appreciate if you can ask all questions inside our Telegram GC. Okay, ginawa ko itong GC para dito kayo magtatanong. Okay, you can ask questions directly. Pwede nyo akong i-DM or pwede nyo akong i-PM. Kapag hindi naman relevant doon sa courses or hindi masyadong personal, masyadong anong tawag dito? Kumbaga yung security purpose, for security purposes, pwede nyo naman akong i-DM. Pero as much as possible, let's utilize the Telegram GC. Okay, ginawa po yung Telegram GC para doon po kayo mag-ask ng questions. There's no such thing as a stupid question, only the question that was never asked. Okay? So wag po kayo mag-iyang magtanong doon sa GC kasi yung question nyo maaaring tanong din po ng mga batchmates po ninyo. Okay? So malinaw po tayo doon. Alright, so let's proceed here in our mahiwagang Canva. Okay? So you guys have a 3 months technical support via Telegram. Okay? Unlike po doon sa Digital Scientist course, meron po tayong tinatawag na bi-monthly coaching calls, live training. And you can only ask questions via Telegram text. And then I would appreciate if you guys could be able to give me a proper context ng inyong tanong. Kasi kapag nagtanong po kayo tapos sisendan nyo lang ako ng screenshot tapos walang proper context, ano isasagot ko doon? So, kailangan po bigyan nyo po ako ng proper context. Kung mas as possible, bigyan nyo ako ng Loom video para mas naiintindihan ko po yung tanong ninyo. Hindi po tayo manghuhula. Okay? So yun, meron po kayong technical support via Telegram. And then, ano nga ba matututunan nyo in the next 5 days sa loob po ng ating 5-day Facebook Ads Challenge na live training.
So day 1, which is today, we're gonna be discussing about the business setting overview. Most of you guys here will probably nag-run na po ng ads in the past, but nahihilo pa rin sa business setting overview or sa business portfolio na tinatawag. And then day 2, we're gonna be discussing about understanding the campaign objectives and the Facebook auction, how the Facebook auction works. Okay, para maintindihan nyo kung paano nag-work si Facebook. And then day 3, different campaign setup. So we're gonna be I'm gonna show you how you can be able to set up your different campaign based on the campaign objective na gusto nyo mangyari. And day 4, understanding Facebook ads metrics. Ano ba yung mga metrics na kailangan nyo matutunan para magkaroon kayo ng mas maginhawang buhay. Pag nasa ads manager na kayo, ano yung mga metrics na kailangan nyo bantayan, and paano kayo mag-i-scale, paano kayo mag-test ng inyong campaigns. Okay? Then ultimately, the day 5, we're gonna be discussing the ultimate Facebook ads calculator. Nalulugi na ba kayo? Mag-i-increase na ba kayo ng budget? Coach, paano ba ito? Cost per message ko, piso lang. Ang ganda-ganda ng cost per message ko, pero basura naman yung pumapasok. Pang-scale na po ba to? Versus doon sa 50 pesos per message. Tapos, anong gagawin natin moving forward? Okay? Then, lahat po ng ating, anong tawag dito, lahat ng ating nag-enroll sa course ay kailangan may Telegram para po doon po lahat ng questions ninyo itatanong. Okay, so let's see kung may mga tanong na dito. Wala pa. Okay, good. Alright, so gusto ko lang malaman guys kung sino-sino yung nasa loob ng ating Zoom training. Ano? Para magkakilanlan po tayo. I'd like to know guys, sino dito ang alam lang ay boost post, type number 0. Ang alam lang ay boost post. Okay, ayan, si Ma'am, ang dami pala. Si Ma'am Cessna, Anika, Ma'am Liza, Ma'am Rose Ann, Renz, Kathy, dami. Edward Mirales, Ma'am Rainelin. Yun lang ang alam, boost post. Hindi alam mga ads managers, so type 0. Ma'am Judith, dami. Okay. Now, sino naman po dito guys ang aspiring media buyers or Facebook ad strategist, whatever you call it, digital marketer? Type number 1, yung mga aspiring media buyers. Aspiring Facebook ad specialist, type number 1. Si Larry, si Sir Larry, si Ma'am Angel, si Ma'am Mela, si Sir Jason, Leia, Coach Ariel, My Love. Oy, madami tayong media buyers ngayon Angela, Eric Gale, yun. Number 1. Alright. Sino naman dito guys ang mayroong business? Type number 2, meron kayong physical business or retail business, kahit anong business pa yan, monkey business. Type number 2. Ayan, si Sir Ariel, Ma'am Judith, Ma'am Love, Ma'am Lynn, si Sid, si Sir Dennis, Ma'am Eloisa, Ma'am Anika. Iyon, may mga business-minded tayo dito. Alright. Si Liz, si Julin, Ma'am Pepay, Francia. Alright. Sino naman dito guys ang, si Kim, yun, humabol pa. Sino naman dito guys ang nasa service industry? Nasa car sales, real estate, let's say dentist or whatever. Type number 3. Randall, Sir Red, Glino, Lynn. Ayan, VA, yan, VA. Number 3, Mark Anthony, Mayo, John Buke. So, ayan, madami-dami tayong service industry. So, lahat ng services, financial advisor, car sales executive, real estate, car wash, ano pa ba? Basta lahat ng nasa service industry, restaurant. Ayan, si Sir Edgar, Sir Matthew. Yun. Yun. Madami-dami tayo ngayon.
let's vault in. Ayun. Mag-start na tayo ng ating training. Alright, so, tawag dito, rules lang, house rules lang natin guys. Yung recordings, huwag kayong mag-request ng recordings dito sa Zoom kasi i-decline ko po yan. Huwag kayong mag-request ng, ano yun, yung mag-drawing kayo dito, so i-decline ko po yan. So meron po tayong dashboard para doon nyo po makita yung lahat ng recordings natin. Okay, and sa mga nag-type ng 0, sino doon sa kanila ang naka-laptop or desktop para gagawan po natin ng business manager para hindi kayo nagra-run ng ads sa personal ad account po ninyo. Sino po sa inyo ang naka-laptop or PC? Sa mga nag-type ng 0 kanina. Sino? Si Ma'am, ayan, nauna si Ma'am Liza. Ma'am Liza, naka-laptop ka ba? Pwede kang mag-unmute. Ma'am Liza. Liza. Maria Liza Pajaroha. Opo, sir. Naka-ano po ako? Sige. Laptop po. Laptop. Okay, buksan nyo na yung Facebook page or profile niyo and then let's see if we can navigate and see kung meron ka na bang business or wala pa or unaware ka na meron ka ng business portfolio. Sige, go ahead, share your screen. For some of you guys here na bago lang, I mean for some of you guys na nagra-run ng ads before, this lesson might be a bit boring for you guys, but probably you can get some inputs on how you can be able to structure your campaign, your business manager properly. So bear with us kung medyo you have the business manager already. So ito po yung dun sa mga for the benefit of those na wala pa, katulad ni Ma'am sino to, Ma'am Liza. Sige, go ahead, ma'am. Sir, sorry. Pwedeng hindi muna ako kasi may kid po ako eh. Baka hindi po ako maka-ano agad. Sige, sino yung Opo. next natin? Si Baka medyo Ma'am tumagal po. Opo. Rose Ann. Go ahead, Ma'am Rose Ann. You may share your screen and you can show us your Facebook profile and then gagawa natin ng business manager from scratch. Sige po. Okay? And then, i-discuss natin kung ano yung pagkakaiba ng personal ad account sa business account and yung business manager. Okay, sige po, Ma'am Rose Ann, share your screen. Ayan. Ayan, shared na po. All right. Let me gain control and approve mo lang yung access. Okay, do not move your mouse and then let's see if meron ka ng business manager. All you need to do, guys, is go to business.facebook.com/create. Tingnan natin. Yon. So, mukhang wala pa, pero titingnan natin kung meron na siya before na business account. So, see all profiles. Ano yung page mo dito, ma'am? Ma'am Rose Ann? Wait lang po. Alin? Wait lang po. Alin dito? Yung nuggets ko na lang po. Nuggets ko. Sige. Tingnan natin kung meron kang business. Titingnan natin. Meron ka business suite. Huwag mo nang gagalawin. And then, check muna natin guys ha. May na tayo mag-ano. All tools. Tingnan natin kung meron ka ng business. Mukhang meron kang ad account dito. Nasa personal. Ayan. Yung nuggets ko, meron na siyang business. Ayan o, may business portfolio na. So, let me know
O hindi ka lang aware na nagawan mo na pala siya? Hindi ka aware na meron ka ng business portfolio for nuggets. Ayun, oh. Oo, hindi nga po. So, Ma'am Anika, relax ka lang dyan, ha. How did you get there? Gagawin natin ng step-by-step guide. So, wala ka pang ad account. Although meron ka ng business manager, pero wala ka pang ad account. Sino ang gusto mong lagyan ng business manager from those pages that you have? Meron ako nakitang multiple pages doon sa ano mo. Ano kasi yun eh, sa work related po. Yung nuggets. Kaya hindi siya pwedeng pakalaman. Dahil yung other, ano po, business page. Okay. Yung nuggets lang yung personal mo. Yes, oo. Okay. So, since meron ka ng business manager but hindi ka aware, just for the benefit of those na hindi pa nakakagawa, let's see if we can be able to create a new business manager. Usually kasi one business manager mo na magagawa mo pag bago pa lang yung account mo. And for the benefit of those, kasi nagtatanong si ano kanina, si Ma'am Anika. So Ma'am Anika, ang gagawin mo, kapag ka wala ka pang business manager, you need to go to business.facebook.com/create. Send ko dito sa chat box and then you can just you can copy this link para pag nag-create ka later on. Okay? Then, makakita ka ng ganito and then all you need to do is to create an account. Ano ba na yung nangyari? Create an account. And let's see if we can be able to create one. Nuggets. BM. Para kunyari, meron tayong anong tawag dito? Separation ng first ano mo. Tapos, you have to open a new tab and then open your email account here. Okay, kasi mag-ano yan si Facebook, mag-send ng notification. Okay, ito bang email na to ang ginagamit mo madalas? Itong Roseanne Punsoy? Hindi po na. Switch mo dyan. Add ka ng bagong account. Stop sharing muna kita para naman for your safety. Sige po. Sagutin ko muna tong tanong ni Rain, why is it necessary to create business account or what is the benefit creating that account? Thank you. Rain, the reason why we want to separate our personal ad account to the business account is that we want to show kay Facebook na we are a legitimate business owner. At pangalawa, kapag nagra-run ka ng ad sa personal ad account mo, kapag na-disabled po yung personal ad account mo, mahihirapan or hindi ka na makakapag-create ng business manager. For good na yon, goodbye, and iyak at tawa ang gagawin mo na lang kapag ka na-restrict po yung personal ad account mo. Yun po yung iingatan po ninyo, yung personal ad account ninyo. You can create multiple business accounts and multiple ad account under one business, and you have to protect your personal ad account na wag ma-disabled. Kasi kapag na-disabled, goodbye, wala ka ng pang-ads. So, habang ginagawa ni Ma'am yun, mag-reply lang tayo dito. Okay, yes, meron po. Okay. So hopefully, Sir, bakit? Yan. Sir, bakit yung Ads Manager na link loading lang siya, di nag-open? Remove mo yung history. Clear cache ka, Ma'am Lynn. Okay, remove mo yung history para mawala yung loading. Paano mag-remove ng history? Ganito siya. Share ko lang yung screen ko. Punta ka dito sa new tab. Okay, and then ito, kunyari may tab ka na ng ganyan. Click mo tong 3 dots. And then history.
Then, ano tayo dito? Click mo yung history and then ito, clear browsing data pala. Clear browsing data. And then all time, sa advanced ka pumunta and then clear data para mawala yung history ng inyong browser. Okay? Let us know, Ma'am Ana. Ay, sino to? Si Ma'am, sino nga ba to? Ma'am Roseanne ba yun? Okay na po ako, sir. Okay na, okay. Mamaya na ako sasagot nung nasa chat box ha. And then you can share back your screen, Ma'am Roseanne. Sige po, go ahead. Yun. Yun. And then, you have to give me a remote control access. Dito mo po siya, anuhin. I-open mo yung email dito sa kabila. Mag-login Sa ka. Ditong kabilang browser kasi dapat naka-login dito. Dahil kapag hindi naka-login po dito, may hindi po ano ni Facebook. Hindi okay, sige po. dito, mag-add account ka diyan. Login mo Meron dyan. naman na po. Participant Kaso sharing. sa kabila po siya nag-open. Okay. So wag mo ipo-open sa kabila diyan mo ipaano. Wag mo i-click yung open browser in a new tab. So wag mo igaganon para nasa same browser lang siya. Mamaya na ako sasagot ng ano guys ha. Okay habang ginagawa ni Miss Roseanne. Sir, okay lang po ba na ang account na sa isang Okay lang po ba na sa isang account lang yung gagamitin pero dalawa yung ina-offer mo, isang condo, selling din yung isa naman condo, RFO, pero rent to own, possible po magwala niya. Okay lang po basta puro real estate ang niche, okay lang po 'yon. Sevid. No, hindi kasi ang hindi okay isang real estate tab, meron ka pang car wash, meron ka pang restaurant sa isang account lang. So maguguluhan yung algorithm po nun. Okay, si Sevid Go, sana nasagot ko yung tanong. I have a business account but nakalagay IG account. I'm not sure bakit IG account yung nakalagay. Si Caleb, sir, pwede bang ma-restrict yung business ad account? Yes, kapag hindi ka compliant kay Facebook, mare-restrict ang iyong business. Okay lang ba na gamitin yung existing Facebook page na? Yes. Wala namang problema. Okay na ako, sir. Sige, share back mo yung screen mo, ma'am, and then let's see. Okay. So, pahingin ako ng remote control access. And then, guys, make sure na, ayan. So, ayan. The reason why, kailangan yung email ninyo ay naka-open din sa same browser kasi kapag send ng email si Facebook, dapat same browser yung ma-open po ninyo. Dahil kapag different browser, hindi po siya mag-work. Okay, halimbawa, meron kayong Microsoft Edge tapos Google Chrome yung gamit niyo dito sa Facebook. So pag nag-send ng email yon, hindi yun magma-match yung inyong browser. Okay, click mo yung submit, ma'am. And then let's see kung makakapag-create ka ng bagong business manager. Sige, click mo yung submit. And sana mabigyan tayo ng bagong business kasi hindi ka pa nagra-run dun sa luma mong business manager. Iyon. So, your business was created. Yung makikita nyo to. Tapos, bigyan mo ako ng remote control access. Then, sa email ninyo guys, makikita nyo dito sa social tab. Yung mga naka-Yahoo dyan guys, na paghahalata po yung edad ninyo. Mag-edad po siguro tayo kung naka-Yahoo pa kayo. No? Bankrupt na po yung kumpanya na Yahoo. Mag-Gmail na lang po kayo ha. So para hindi na rin maano yung edad ninyo kung ilang taon na kayo, mag-Gmail po kayo. Na wag niyo na po gamitin yung Yahoo kasi mahihirapan po kayo mag-integrate ng inyong mga leads, ng inyong mga tools later on in the future kapag naka-Yahoo kayo. Wala po kasing
magandang integration si Yahoo. So Gmail account po ang gagamitin po ninyo. The moment po nakita nyo na nag-send na po ng ganito, punta kayo sa email po ninyo, look for the social tab. Usually hindi yan pumapasok sa primary. Dito yan sa social tab pumapasok. And then iiba po yung remote control. Makikita mo dyan ma'am yung confirm your business email. Click mo po yan. And then confirm now. Ayun. So yung tanong ni Ma'am Anika, bakit ka nakapunta doon? Yan, ito na po itsura niya. So pahingi po ako ng remote control access. And then i-delete ko po itong, remove ko muna ito. Ayan, so Ma'am Anika, ganito na magiging itsura. Most of the time na pupunta kayo sa Meta Business Suite. Okay, ito po yung Meta Business Suite. Okay, bakit Messenger po? Naka-bookmark. Okay. So usually napupunta kayo sa Meta Business Suite. Kunyari itong nuggets na to. Ito yung magiging itsura kapag once na nag-create kayo ng account ng business manager, dito kayo mapupunta. Ma'am sa case ni Ma'am Rose Ann, dumiretso tayo dito. Pero pag napunta kayo ng Meta Business Suite, dito kayo pupunta sa All Tools. Tapos hahanapin nyo yung Ads Manager. Tapos, ayan, pupunta kayo sa All Tools ulit. O kaya, i-click nyo yung dito, yung drop down na ito. Yung inverted triangle. Ngayon, makikita nyo yung ginawa natin na business portfolio or business manager. Ito yung unang nagawa ni Ma'am Rose Ann. Tapos ito yung ginawa natin today. Kapag makikita nyo yung pangalan nyo sa baba, ito po yung personal ad account ninyo. Hindi nyo po dapat ginagamit ito. Ang dapat na ginagamit ninyo yung nasa business portfolio. Maliwanag po tayo doon. So dahil nakagawa na tayo ng business manager, ang gagawin ko na lang dito, i-rename ko na lang ng backup. Kasi meron ka nang nagawa before doon, yun ang gamitin natin. So rename ko na lang tong backup. Business info. Tapos edit ko dito and then backup na lang to. Backup B. Save. And then itong yung ginawa niya na nuggets ko, gagawin natin tong main. I-rename ko na lang para hindi siya malito. So edit ko lang. And then nuggets ko dash main. Then save. Okay, between the two, refresh ko lang. Remove ko muna ito ha. So between the two business portfolio, yung main ang gagamitin natin. Okay? Again, yung pag nakikita niyo yung personal niyo sa baba, do not use it. Yung gagamitin niyo yung business portfolio. So ito ang tawag ko dito, gear icon or yung business settings. Click mo lang to. Okay? Para mapunta ka doon sa iyong business settings. Okay? Nandito na tayo sa main. Wala pa siyang ad account. Gagawa tayo ng add account under your business. So create. So click mo yung add button and then create a new add account. And then type in nuggets advertising or ads para merong distinguished naming convention yung iyong add account. And then you just click the time zone, change it to Manila. And then instead of US dollars, look for peso. Yan, Philippine peso. Next. And then my business. Click create. And then select all. I-select mo yung pangalan mo kasi kahit na ikaw yung may-ari ng business manager, you have to add yourself inside the business manager. Okay? Choose this one, the toggle button to the right, and then click assign. And then account successfully created. And add payment info. Mamaya na natin ito lalagyan. I-click ko muna yung close. Exit. Okay, now that you have the add account, then it's time to add and claim the page. I-click mo yung page, o yun, automatically nasa loob na pala siya.
But if wala pa, let's try to remove and let them see. Ito ano na pala, nakapasok na. So anyway, so na-claim mo na yung page dito sa Nuggets na main business account. Now, the next thing that you're gonna do is add the payment method. So, punta ka ng add accounts and then click mo tong inverted triangle, tatabi ng Open in Ads Manager. Makikita mo dito view payment methods. Okay? And then you can click the add payment method. And then tama naman yung account information. Click mo lang yung next. And then you can select either GCash or credit card, PayPal or Paymaya. Anong gusto mong payment option, Ma'am Roseanne? GCash na lang po. Sige, GCash and then click next. And wait lang natin mag-load. Give up ko na yung remote control access. And then type in the amount that you want to add. Yon, and then click next. And then i-ready mo na yung mobile mo, yung GCash app mo. Kasi babarilin mo yung QR code. So open GCash. And then yung mobile phone mo, open mo na dahil babarilin mo yung QR code dito. Okay? Sige, barilin mo na yan. Huwag kami ha. Apo. So, huwag po kami ang babarilin mo. Pay. Yes. Ayan po. Yun. So, meron na siyang fund. Wait, let's wait for it. Mamaya na ako magsasagot ng mga tanong, guys, ha? Check out. Medyo mabagal lang yan ng konti talaga. Depende sa internet connection po ninyo. Kaya po siya nagkagaganyan. Balik po kayo sa billing and payments, ma'am. Tingnan natin kung nag-load na doon. Yan. So, done. Click mo done and then, ayun, 1,000 pesos. Okay, so, pahingin po ako ng remote control access. And then, makikita nyo na po yung inyong prepaid funds. Kapag prepaid, makikita nyo funded na dito. And then, kung credit card naman, makikita nyo yung credit card last digit number. Okay, then, what you're gonna do is, pupunta na kayo ng Ads Manager ninyo. So, i-click nyo lang tong hamburger menu, yung all tools sa taas, yung 3 lines. Hamburger menu yung tawag ko dyan, and then click Ads Manager. Then, ganito na po yung magiging itsura ng Ads Manager po ninyo. Does your business main focus in politics? Click mo lang yung no. And kapag nakita nyo naka-grayed out ito, ibig sabihin there's something wrong. Sabi dito, add email. Add your business email. So, ang gagawin natin, give up ko muna yung remote control. Head over mo yung button, yung mouse mo doon sa create button, Ma'am Roseanne. Tapos add email. Hinahanapan tayo ng email. Tapos lagay mo dyan yung email mo na ginamit kanina. Kasi nag-restrict eh. Click mo yung save. Yun. And then refresh mo nga, ma'am. Pinapacheck pala yung email mo. Ano mo muna, parang hindi pa na-confirm. Buksan mo sa another tab. New tab. No, ayan, tama, okay. So, punta ka sa Gmail account mo. And then, meron siguro silang sinend. Punta ka sa social tab yan. Yon. So, confirm your business email. Confirm. So, parang unusual to na ano. But anyway. So, and then,
Balik ka dun sa Ads Manager kung okay na. Then refresh. Yun. So, Ayun. perfect. Now, what I'm gonna do is, pahingi ulit ako ng access. I'm going to add myself inside your business. Okay, do not move your mouse. I'm going to navigate your business account. Okay, lahat po nung mga aspiring media buyers, pay attention for this one kasi ito po yung way, there are different ways on how you can be able to access your client's business manager. Okay, the easiest way on how you can be able to access your client's business account is via email. So all you need to do is let them, kung wala pang business manager si client, then kung ano yung tinuro ko kay Ma'am Roseanne ngayon, yun ang gagawin po ninyo. Gagawa kayo ng business manager para sa client po ninyo. Then once my business manager na or my business portfolio na, and then kung gusto niyo i-add yung sarili niyo sa loob, all you need to do is to click users, people, and then add yourself inside your client's business manager. So invite people, and then I'm gonna add myself inside. So ilalagay ko dito yung email address ko. Verbal5solutions@gmail.com. This is my agency. This is my digital marketing agency. And then click next. And then if you full control ko muna, Ma'am Roseanne, and then you can just remove me after this training or after the 5-day challenge. So manage and then click next. And then isi-select niyo yung page. And then it's either partial access or full control. Depende po dun sa client po ninyo. So in my case, I'm just gonna select everything. Click invite. And then that's it, done. And then click assign assets. Select add accounts. And then the Nuggets advertising. It's either you can get access via partial access or full control access. In my case, I selected full control and then save changes. Okay, and then what I'm gonna do is I'm going to check my email address kung mayroon na ako na-receive na invite. So I'm going to share my screen. Makaka-receive ako ng invite. So nasa social tab siya pa rin. Pupunta mo yung social tab and then you've been invited. Get started. And then log in with my name. Lalagay ko yung pangalan ko. Continue, accept invitation. And then I'm gonna put my password, submit. Let's see if that will work. Let's see, magre-redirect yan later on. Ayan. So yan, mapupunta ako automatically sa Business Suite, sa Meta Business Suite. So makikita natin dyan, dahil na bookmark ko na yung Ads Manager, let's see kung lalabas na yung Nuggets. So dito ko siya makikita sa bandang ito. So yan, and then tatype ko dito yung Nuggets kung lalabas yun. Nuggets main. So lumabas na siya. That's the first way of getting access to your client's business manager. Makikita mo dito, meron na akong access kay Nuggets Advertising. The second way of getting access is via assets. Okay? So stop sharing muna ako and then share back your screen, Ma'am Roseanne, and then I'm gonna show them how you can be able to get access using a partial access via business assets. Okay. So refresh mo lang yung yung screen mo. Yung browser mo pala, sorry. And then I'm gonna ask a remote control access again. Okay?
The second way of getting access is via assets. Ibig sabihin ng assets, itong pages mo, mayroong kanya-kanyang ID yan. Ito, kamukha nito. So 106, blah, 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 1811, 8708 yung dulo. So meron siyang sariling ID, no, page ID. Kung gusto mong humingi ng access doon sa page lang, hingiin mo lang yung page ID ni client, and then that's how you can be able to gain access doon sa page lang. Ibig sabihin sa page ka lang may access. But if you want also to get access doon sa ad accounts, hingiin mo lang yung ad account ID ni client. So in my case, copyhin mo Ma'am Rose Ann yung ad ID, itong 11, I think it's 15 string digit of numbers. Copyhin mo lang yan and then send it over sa chat box. Okay, send mo sa chat box. And then I'm gonna share my screen back again. Now, for example, if I am now a full-blown digital marketing agency, what I'm gonna do is to add my client's ad account sa aking business. Okay? So what I'm gonna do is, wait lang. Okay. Dahil nandito ako sa aking business, digital marketing business na ako. Okay, ito na yung advertising agency ko, Virtual 5 Solutions. So you could assume na ito rin yung business manager mo. All you need to do is to copy or yung sined na ad account ni client, and then what I'm gonna do is to click add, and then it's either add an ad account or request access to an ad account. So, and then I'm gonna put in the ad account ID here, and then full control, confirm. So magsasend na yan ng request access. Okay, let's wait for it. Yon, request sent. Then you can share back your screen, Ma'am Rose Ann, and let's see kung saan nyo makikita yung request na yon. And then give me a remote control access. Dito nyo po siya makikita sa bandang gilid. So, itong request sa bandang baba, sa baba ng security center, dito po nyo makikita yon. So, dahil nga nakagain na ako ng access doon sa buong business manager niya, kaya walang lalabas na receive dito. Okay? Or invitation. So, dahil meron na ako doon. So, pero dito nyo siya makikita. The next one is dito sa partners. So, automatically partners na ako dahil kanina may full control ako dito sa people. Okay, ito po yung full control ko kasi. Kaya lumalabas na ako sa partners. Pero, let's remove it for a second. And this is the third way of getting access via partners. Okay? So, since wala ako dito, it's the same way of getting access. Ang gagawin ko naman ngayon, isi-send ko naman kay Ma'am Rose Ann yung aking business manager ID. Okay? So, what I'm gonna do is, ito yung business manager ID ko, Ma'am Rose Ann, sa chat box. Paste ko dito, and then copyhin mo yan. Then, punta ka sa partner to share assets with. Yung add button na yan, add. Click mo yan, and then bulagay mo yung business ID ko dyan, and then click next. And then, share mo yung mga assets, yung page, and then yung ad account. So, bigyan mo ako ng remote control access para at least mabilis tayo. Ayan, so i-click mo yung page, and then, katulad pa rin ng kanina. So, full control, save changes, then done. Tapos, share assets ulit yung ad account. So, dapat mabigyan ako ng access doon sa ad account. Save changes. Yun.
Alright. So, alam nyo na guys kung paano mag-create ng business manager, and then alam nyo na rin kung paano maglagay ng ad account. So, in this scenario, ipapakita ko naman sa inyo yung anong tawag dito? Structure ng inyong business portfolio. So, I'm gonna share my screen. Then, ito na yung business portfolio ni Ma'am Roseanne, tama? So, imagine niyo ang business manager ay ganito lang siya. Okay? So, ito, imagine niyo na isa siyang subdivision. Okay? Ito yung pinaka-main office ng subdivision ni Ma'am Roseanne. And then, itong mga to, ito po yung assets po ninyo. Ito po yung mga bahay po ninyo. Yung inyong page, yung inyong ad account, may sarili-sarili po siyang bahay. Okay? And then, and so on and so forth. Yan. Ngayon, itong business portfolio, imagine niyo siya as townhouses. Townhouses. Ano ba itsura ng townhouses? Magkakadikit na bahay. Ayan. Ito kamukha nito. Magkakadikit na bahay, tapos nasa loob siya ng subdivision. Tama? Ngayon, ito yung mga bahay na yun. Bago ka makapasok sa bahay na yan, kailangan may susi ka doon sa main office. Ito yung pinaka-main office mo. And then, di ba kanina, kahit na pagmamay-ari na ni Ma'am Roseanne yung business manager, kailangan bigyan niya ng access yung sarili niya doon sa page, doon sa ad accounts, doon sa Instagram accounts. So kung meron kang Instagram, kung may WhatsApp ka, dapat bigyan mo yung sarili mo ng access doon para magkaroon ka ng access doon sa mga assets na meron ka sa loob ng iyong business portfolio. So marami pong bahay sa loob ng business manager ninyo. Okay? Now, kapag nakikita ninyo yung pangalan ninyo doon sa ads manager, ibig sabihin po yun po yung personal ad account ninyo. Okay? And then kung ano yung kinreate po ninyo na advertising account, doon po kayo magra-run po ng ads. Hindi po sa personal ad account po ninyo. Okay? Para hindi po kayo mahirapan mag-navigate every now and then, share po kayo ng screen nyo, Ma'am Roseanne. Ito litong-lito kasi yung karamihan kung saan sila mag-navigate. Ang gagawin ninyo ay ganito para hindi kayo nahihirapan. So pag nandito na kayo, nakapunta na kayo sa ad accounts, i-click nyo tong Open in Ads Manager sa top right, yung katabi ng inverted triangle. Open in Ads Manager. Di ba mapupunta kayo sa Ads Manager ninyo? Ito na itsura. Para hindi kayo maligaw, ang gagawin nyo, i-click nyo tong 3 dots sa taas, tapos bookmarks and list. Ayan. So, click nyo tong bookmarks and list, and then click nyo yung bookmark this tab. Okay, and then click mo yung edit. Tapos pangalanan mo ng kung ano yung gusto mong ipangalan dito. Kunyari, Nuggets advertising -main. I-click done. Ayan. Para pagpunta mo dito sa bookmarks mo, halimbawa nag-open ka ng new tab, okay, pag click mo yung all bookmarks, makikita mo dito kung nasaan yung ginawa mong bookmark. Nasaan na yun? Ayun, Nuggets advertising. Para ito, magaling si Ma'am Roseanne, marami siyang bookmark. So, alam niya mag-bookmark. So, para hindi ka naliligaw. So, yun. Pag kinilik mo tong Nuggets advertising, automatically, mapupunta ka doon sa ads manager mo. Okay? Now, if you want to go to your Meta Business Suite, meron ka na rin yatang binookmark dito. Ayan o, Meta Business Suite. So, ganun din. Pag Meta Business Suite, mapupunta ka doon sa iyong Meta Business Manager. Okay? So, malinaw po tayo doon. Then, I'll be answering questions doon sa ating
chat box. Okay, back-read ko lang ito. Kung meron tayong natabunan dito, wait lang. Okay. Yung mga nasagot ko na ito. Sagot ko na ito. Sir, okay lang po ba? Coach, paano pag na-remove yung business pages sa mismong FB mo po? Hindi ko sure, Coach Ariel, yung tanong mo. Paano pag na-remove yung business pages sa mismong FB? Ibig sabihin nawalan ka ng access doon sa page mo. Tama ba, Sir Ariel? Pwede kang mag-unmute? Hindi ko masundan yung tanong mo. Paano pag na-remove yung business pages? I would assume na-remove ka sa page. Ibig sabihin, wala ka ng full control ng access ng page. Yun siguro yun. Tapos gusto ko sana i-coach, ibalik ulit yung na-read na page ko dun sa mismong business manager para ma-access. Pero hindi ko siya ma-access ulit. Bakit hindi mo siya ma-access yung page mo? Na-remove yung page doon sa business manager? Yes, coach. Sino nag-remove? Ikaw o yung admin doon? Yung co-admin mo? Ako napindot ko yung remove, coach. May add sana akong ulit na another na admin. Page. Tapos sa page na remove. Ganito lang gagawin mo. Pagka punta mo sa business settings, click mo yung pages. Kita mo yung screen ko, di ba? Click mo yung pages and then click add and then add a page. And then type mo dito yung page name and then add page. Okay? So, Coach, ganun. Ano po? Hindi ko po nasundan. Pa-ulit na lang po, coach. Para okay. So, nandito ka na sa business portfolio mo o sa business settings. Tama? So, ito yung itsura niya. So, i-click mo tong pages sa gilid. Sa baba lang ng accounts, pages. And then, click mo tong blue button, add. And then, add a page. And then, ito-type mo dito yung page name. Diba kung ano yung page name mo dito? And then, add a page. Okay? Para ma-claim mo yung page doon sa loob ng business manager mo. Kamukha nitong kay Ma'am Rosa na meron na. Na-claim niya na yung page sa loob. Okay? Okay, coach. Kung hindi mo masundan, may recording naman to. So, dapat nandito ka sa business settings. So, isasend ko sa itong URL para madali mong hanapin. Ilalagay ko yung URL dito sa chat box. Okay? Ayan. Kopyahin mo yung URL na yan. Alright. So, next is, yung mga natabunan dito. Ayan. So, sino ba dito? Okay, si Lizelle. Sir, okay lang din po ba magsabay na pag-cleaning, servicing for Airbnb? Tapos ang isa po ay para sa oven cleaning, servicing. Parehong cleaning, no? Itong oven cleaning ba na to talagang specific yung target market nito o pwedeng market din siya for cleaning servicing ng Airbnb? Kasi kung pareho lang ng target market ito, okay lang. Pero pag magkahiwalay na target market ito, Ma'am Lizelle, kailangan magkahiwalay siya ng Facebook page at ng magkahiwalay na ad account. Pero kung iisa lang yung market nito, ibig sabihin, iisa lang yung target market, okay lang yun, walang problema. Okay? Si Sir Denny, sana nasagot ko yung tanong ni Ma'am Lizelle. Meron po ako naka-run na ads, Wi-Fi yung product, tapos yung isa naman po, Volt 1. Pero different campaign, okay lang po sana. Ano po yung Volt 1? Ganito, Sir Dennis, no? Kung iisang target market lang yung tinatarget mo, okay lang po. Pero pag magkaiba ng target market
Halimbawa, yung isa ay para sa mga nagji-gym lang. Yung gustong mag-gym. Tapos yung isa naman, car enthusiast. Paghiwalayin niyo po yung ad account na yun, tsaka yung page. Okay? So, sana nasagot ko yung tanong. Ma'am Joanne, Coach, kapag account disabled, pwede pa po ba mahabol kay FB? If not, paano gagawa ng bagong ad account? Ma'am Joanne, kung paano tayo nag-create ng bagong ad account tonight, yun po yung way of creating a new ad account. But if disabled na yung ad account po ninyo, Ma'am Joanne, tapos nakalagay doon permanently restricted or permanently disabled, wala na po tayong magagawa doon kahit lumuha po tayo ng dugo. Wala na tayong magagawa doon. Pero kapag nakalagay doon request review, pwede kayong mag-submit po ng inyong ID or ng inyong identification para po ma-retrieve po, ma-reverse po yung, ma-lift po yung suspension ninyo, Ma'am Joanne. Okay? So, yun po yung sagot po dun sa tanong po ninyo. Si Sevid, ano po okay gawin pang test ng ads? New set of campaign or dagdag na lang ng ad set? We will go to that lesson, Sevid, on day 3. Okay? So, yung mga tututunan nyo po yung campaign setup and paano po yung pag-create ng bagong ad set and paano pag-optimize. Okay? Okay, Sir Joseph, nasagot ko na to kanina, na-demo ko na kanina, Sir Joseph, yung tanong po ninyo. Okay? Sir, iisa lang po yung Facebook.business tsaka yung Meta Business Suite. Magkaiba po ang Meta Business Suite, Kim, sa Ads Manager. Okay, Meta Business Suite, ginagamit po ito sa daily postings po ninyo. Halimbawa, magpo-post kayo ng scheduled post para sa page po ninyo. Yun po yung gagamitin po ninyo. Ginagamit po ginagamit po yung Meta Business Suite ng mga social media managers. Yung Ads Manager, ginagamit po ng mga paid media strategies katulad po natin. Katulad ko po. So yung Ads Manager o yung Power Editor na tinatawag, yun po yung ginagamit kapag magra-run po ng ads. Okay? Magkaiba po siya. Sir Larry, clarify ko lang sa business account, pwede multiple pay account, different industry, coach? Hindi ko masundan yung tanong mo, Sir Larry. Pwedeng multiple pay account, different industry. Page po, coach. Page. Mali po. Pwedeng multiple page account, different industry, pwede. Kung pwede kang mag-multiple pages, but I would suggest kung magkakaiba sila ng target market, kailangan magkakaiba din sila ng ad account, preferably. Pero kung bago lang yung business manager mo, ang magagawa mo lang kasing ad account is around 1 or 2 ad accounts lang. So, i-utilize mo muna yung dalawang ad account na yon, and then later on, kapag ka na-establish mo na yung credibility mo kay Facebook, Facebook will give you slots to create new ad accounts and multiple business manager accounts, business manager. Okay? Coach, follow-up lang, coach. Hmm. Follow-up questions lang po. Di ba, for example, business account, tapos page account. Sa page account, dun yung mga ads account, di ba, coach? Ganito po kasi yung tsura niyan, Sir Larry. Okay? Para may visualize ninyo yung nangyayari. Ito ka ngayon, di ba? Ito yung you. Ito yung personal profile mo. Ikaw yan. Sa personal profile mo, meron kang personal ad account. Personal ad account. Sa personal ad account mo, you can create a business account. Business manager or business portfolio. Okay? Under your business portfolio, you can create multiple ad accounts. Ad account 1. Okay, ad account 2. Ad account 3 and so on and so forth. So, unlimited yan, basta compliant ka kay Facebook. The more na compliant yung mga ads mo, bibigyan ka ng bagong slots. Sa bawat ad account, preferably dapat magkakahiwala yung page. Halimbawa, kung ito ay real estate,
Ito naman ay car wash. Ito naman ay restaurant. Resto business. So, dapat magkakahiwalay siya ng ad account. Ngayon, dahil bago yung business mo, most probably, mabibigyan ka ng isang slot or dalawa. So, pagsamasamahin mo muna dyan yung pages mo na meron ka. And then, kapag nabigyan ka ng bagong slot, you can create multiple ad accounts. Okay? Ganun po yung tsura niyan. Noted, coach. Salamat Okay? sa So, ito na yung ad account 4, ad account 5, so on and so forth. Under your business manager. Okay? So, for example, coach, kung agency ka, marketing agency ka, or SMM ang ano mo, so kung meron kang multiple, okay lang siya na isang business management lang. Yes. Okay lang to, gamitin mong business manager. Tapos i-add mo dito yung ad account ng iyong client. Okay, So, sir. anong ginawa ko kanina. Okay, coach. Thank you. Okay? So, yon. Right. Sino pa dito? Sir, ano mga reasons kung having business, personal, ito, nasagot ko na to. Sir, kung product ko is digital agency, which I think nag-fall sa services, saan po maganda na mag-run ng ads? Personal ad account or business ad account? Hotpie, di ko sure kung ano yung tanong mo dito, yung mag-run ng ads for your advertising agency. Then you have to run ads inside your ad account na na-create mo sa business manager. Okay, dapat nasa yung ad account na gagamitin mo, yung nasa loob ng business manager mo. But if you are going to run ads for your client, you have to let your client create their own business manager and then let them add you inside their BM, not your BM. Kasi you own the BM, you own the business manager, you own the ad account, it is your business asset. Okay, if you want to run ads in behalf of your client, you have to add yourself inside their business the way I did earlier. Kung paano ko in-add yung sarili ko sa business manager ni Ma'am Rose Ann. You can watch the recording and then try to add yourself inside your client business. Ang pinaka-the best na gagawin mo, nakagawa ka ng business manager mo, kung meron kang best friend, kamag-anak, husband, wife, kapatid, let them create their own business manager and gawin mo kung paano natin ginawa yung pag-gain ng access tonight. Kung paano niya, para pag-practicean mo kung paano mag-join sa isang business manager. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Hotpie. Si Sevid, sir, ano po okay gawin pang test ng ads? Nasagot ko na to. Sabi ko, day 3. Excuse me. Sir Joseph, sir, mag-click ko ng ads sa business settings, kahit na nag-add na yung page ko, lumalabas pa rin, no ad accounts, kasi hindi ka pa nakakapag-create ng ad accounts. Okay, Sir Joseph. Kaya ganun po yung lumalabas. Coach, pwede bang mag-run ng ads na 1 sales at 1 leads sa 100 budget or dapat tig 100 peso budget each objectives? Okay, one sales campaign, 1 ad set, 1 ad for 100 pesos budget. Then kung leads, 1 campaign, 1 ad set, 1 ad for 100 peso budget. So 200 na yung budget mo na nagra-run daily. Floren. Okay, Miss Floren. So 200 pesos yon. So tama yon. 100 pesos, 1 campaign, 1 ad set, 1 ad, 100 pesos. Kung sa sales yon, and then kung leads naman ganun din, 100 tigwa 111. Coach Ariel, Coach, kailan po recommend gamitin ang custom audience po? Day 3 yan, Sir Ariel. Pag-uusapan po natin yan. Saan din po makikita yung ad account ID? Sir Joseph, pinakita ko siya kanina. Kung medyo na-late ka ng konti, papakita ko sa iyo. Pagpunta mo ng ad accounts, ito yung ad account ID. Ito. Okay?
Magkakaiba po yan. Ito, page ID, add account ID. Kapag may Instagram ka, ito yung Instagram ID. Kapag may WhatsApp ka, may WhatsApp account ID rin yan. Yung business ID mo, ito, iba rin yung ID niyan. Okay? Sana nasagot ko yung tanong. And then, Leslie, ilang business portfolio po ang pwede makreate for as long as Leslie, Ma'am Leslie, you are Facebook ad compliant, you can get multiple business managers. Sir, paano mag-delete ng business asset? Do not delete, Ma'am Rosemary, because you can use that asset in the future. Okay? Do not delete that business asset. Kung nalilito ka, kaya mo gustong i-delete yun kasi nalilito ka, do not delete. Okay? Magagamit mo yung business asset na yon in the future. I promise you. Okay? You will thank me later. So, Sevid, sir, may nagsabi sa akin, ipaghiwalay ko daw yung campaign ng RTO to pre-selling. Dahil daw magkaiba ang target market. Kung magkaiba ang target market, so be it. Magkahiwalay dapat. Pero kung same ang target market, okay, guys, kahit na hindi kayo real estate or kahit anong industry kayo, pagkaiba yung avatar or yung target persona na tinatarget po ninyo, I'll give you an example. If you are going to run ads targeting brokers, kailangan separate page po yon at separate ad account. Okay, huwag niyong pagsasamahin yung ads nung broker tsaka ads nung client acquisition. Ibig sabihin, nagra-run ka ng ads para meron kang maging client doon sa mabentahan mo ng unit. Tapos at the same time, niraran mo din yung ads sa same page na broker din yung tinatarget mo. Malilito po yung algorithm po noon. So dapat magkahiwalay po siya. So kung iba yung target market ng RTO sa pre-selling, that's fine paghiwalayin mo. Pero kung same target market, let them combine. Okay, Sir Sevid Go. Hopefully nasagot ko yung tanong. Si Rain, Sir, nag-add po ako ng FB page pero nakalagay po is owned na daw ng business account ko. Yes. So pwede kasing mangyari, Ma'am Rain. Ganito itsura niyan. Pwede kasing mangyari so dalawa yung BM mo. So BM1 tapos BM2. Ibig sabihin sa BM1 na-claim mo yung page mo dito. Okay, page 1. Dito mo na-claim tapos dito ka nagra-run ng ad sa BM2. Ito yung ad account mo. So ad account mo yan. Tapos, although yung page mo na lumalabas din naman dito, pero yung kung kaninong BM na claim na doon sa kabila. So, hindi mo talaga siya makiklaim sa BM2. Or in some cases, na-claim yung page mo from a different BM na hindi mo pagmamay-ari. Yung BM na to, ang nagmamay-ari nito, let's say yung kaibigan mo or kung sino mang Poncio Pilato, hindi mo talaga siya makiklaim dito sa BM2 mo. Dahil nakaklaim siya doon sa other BM. So dapat ma-remove mo na doon sa BM kung saan siya nakaklaim para ma-i-add mo siya kung saan mong BM ilalagay. Nagets? Okay? Si Rain, sana nasagot ko yung tanong. Coach Ariel, Coach, anong pinagkaiba ng traffic at leads through website? Mapag-aaralan po natin yan, Coach Ariel, on day 3. Bukas, tomorrow. Okay? Si Randy Arevalo, Sir, doon po sa 111 na leads campaign, paano po yung testing? 111 pa rin ba? Yes. Ituturo ko yon day 3. Sir Randy. Okay? Sir, kapag ganito po lumabas, hindi na talaga ma-add bagong business account. Ano ba yan? Ma'am Marife. You can't add this page account because it's primary page for another business. Ito po yung sinasabi ko kanina, Ma'am Marife.
No? You have the same, anong tawag dito? You have the same issue nung kay ano, sino yung kanina? Basta yun, napakita ko na. So, sir, gumawa ako ng business portfolio, hindi ko po makita ID number, pinakita ko na kanina. Okay, just review the recording. Sir, ano naman po yung use ng business portfolio? Ma'am Love Trinidad, pinakita ko na kanina. Ang business portfolio mo is a representation that you are a legitimate business owner. Okay? You want to separate your business portfolio to your personal ad account or yung personal portfolio. Okay? And the advantage of that is that kapag meron kang ad account under your business portfolio, once na na-restrict yung ad account under your business portfolio, you can still create another ad account. Anong tawag dito? You can still create another ad account kung na-restrict yung ad account nyo doon sa business portfolio. Unlike kung na-restrict yung buong business ay buong personal ad account mo, you cannot create another business. Mare-restrict ka na. Ibig sabihin, wala na. End of the line mo na yan. Okay? Paano pala pag na-restrict yung business ad manager, possible po na wala nag-engage, walang mag-click? Hindi. Possible na talagang walang mag-click kasi hindi ka na makakapag-run ng ads dahil restricted ka na. Coach Ariel. Okay? Si Owen, sa 100 pesos budget per day po, nag-a-apply po ba sa lahat ng currency? Hindi po. Kapag yung campaign framework or yung structure, mai-apply mo sa lahat ng currency. Yung framework Sir Owen. Yung structure mai-apply mo kahit anong currency or kahit anong country. Pero yung budget is hindi. Yung 100 pesos magwo-work lang siya dito sa Philippines. Okay, pero pag nag-run ka ng USD, ang minimum amount sa US is at least $20 for testing. Okay, para magkaroon ka ng magandang data. Sa New Zealand and Australian, pwede na siguro yung around $10. Pero pag US, competitive ang CPM doon, dapat $20. Okay? Si Caleb, sir, in the 5-day training, i-discuss po ba natin paano maging effective yung automatic messages? Day 3 po yun, Sir Caleb, na pag-uusapan po natin. Coach, tama po ba na nung same lang naman ang target market, pwede ko i-duplicate yung ongoing ads ko kung okay naman? Yes. Pwede mong i-duplicate yun. Coach, litong-lito ako sa paggawa ng ads, especially sa pagpili ng mga interest o real estate. Di din masama mga brokers and other agents, even irrelevant targets. Paggawa ng ads, especially ito. Gagawin po natin yan, Ma'am, April day 3. Gagawa tayo ng campaign setup, no? So, again, paghiwalayin mo yung kung target mo brokers, separate page, separate ad account. Kung client acquisition yan, dapat separate din yan. So, magkahiwalay sila dapat. Okay? Sir, wala magiging violation sa community policy pag nag-share screen remote access to set up client's business account. Hindi naman hotpie. Napansin mo kanina, nag-give up ako ng remote control pagka may kinalaman sa payment settings. And then kapag nagko-confirm ng business email, gini-give up ko yung remote control kasi I don't want Facebook to identify that a different IP address is taking over doon sa desktop. So, dalawa lang. Kapag nagko-confirm email, give up mo yung remote control, and kapag nandoon ka sa payment settings. Okay? You have to be very careful on that one kasi baka mamaya ma-trigger yung ni Facebook na iba yung nagko-control nung sa different business. Okay? Caleb, sir, bawal po ba mag-run ng ad sa ibang bansa? Like, madaming Pinoy sa Hong Kong, gusto mo makontak? Pwede naman po. Pwede naman mag-run.
Wala namang pinagbabawal. Ang bawal po kapag hindi po ad compliant yung ads po ninyo. Leslie, pwede po under one business manager, multiple ad account in page with different niche? Yes, Ma'am Leslie Soteco. Coach, ano po, kung ganito po yung status ng nararan ads ko, okay lang po ganitong result. Hindi ko po alam, Sir Sevid, unless you give me a brief context po noon. Okay? Just send that message doon sa Telegram po natin and then provide a context. I'll give you a guide on how you can be able to get a good answer coming from me. Okay? Question po, in boosting, pag na-reach na po yung account spending limit, pwede pa po ba mag-boost? Nag-i-stop talaga siya, Ma'am Danica, kasi na-reach mo na yung spending limit. Bakit mo na-reach yung spending limit? Hindi ka nag-i-increase ng budget. Hindi mo in-increase yung account threshold mo. Okay? So, kailangan mo increase yung budget mo and then mag-i-increase ka rin ng account threshold. Okay? So, no, exclude sila. Coach, good lang po ba mag-run ng ads kahit bago o very few ang followers, likers, and page? Yes, Sir Eric. Okay, wag mo na po kayong paramihin yung page likes po ninyo. Hindi na po uso yun. Okay? How to access Telegram, Ma'am Rain, ito po. Send ko dito yung link sa Zoom. Okay, ito. Send mo dito. Okay, solid coach. Yon. Thank you so much, Sevid. Bakit hindi ma-reset yung spending limit? Ano pong nakalagay, Cedric, Sir Cedric? Bakit hindi ma-reset? Give me a screenshot, okay? Yon. So maraming salamat guys for attending this day 1 ng training, and I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. And then you will get the same link via email. So stand by doon sa make sure na check mo yung link sa email po ninyo. Okay? I'll see you guys tomorrow, and then if you have questions, you can still ask questions po doon sa ating Telegram GC. All right? Thank you so much guys, and see you tomorrow sa ating day 2. Bye-bye. Thank you, Coach. Bye-bye. Bye-bye.